Good morning mga kapuso. Habang mataas pa rin ang presyo ng langis, mapapataas din kayo yung mga kilay ninyo sa mga mapanlamang. Hindi lang isa, kundi tila sunod-sunod ang mga na-caught on cam na kaso ng gas and run gaya nitong sa Quezon City. Kita ang puting sasakyan na yan na nagpapagas sa isang gasolinahan sa Payatos Road, Barangay Commonwealth. Habang ibinabalik ng gas attendant ang pump, bigla itong nag-1, 2, and 3. Hindi niya binayaran ng nasa 1,500 pesos na halaga ng pinakarga. Pero bukod sa mga kaso na ganyan, kinondena naman ng Land Transportation Office ang viral vlogger na nag-gas and run prank sa isang gasolinahan sa Alakapan, Cagayan. Pinagpapaliwanag ng LTO ang vlogger, ang rehistradong may-ari ng sasakyan at ang driver nito kasunod ng viral video. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, alam nating labag sa batas ang pag-gas and run, pero paano kung sinabing prank lang naman o di kaya scripted ang pagtakbo sa gasolinahan? Ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, of course, alam na natin ang mga gas and run na yan ay mga posibleng kaso ng simple theft o pagnanakaw or estafa sa ilalim ng revised penal code. Pero paano nga ba kung ito pala isang kaso ng for the content lamang pala? Kasi base po sa video, binayaran naman ang gasolilang binili at mukhang na-confirm na rin na yung tumatakbo sa video ay hindi gasoline attendant, kundi tauhan nung gumagawa ng video. So may kaso ba? Kung ako ang tatanungin ninyo, kasi nga ask me, ask Attorney Gabby, well, depende po yan. Kung kaibigan o empleyado ng vlogger yung tumatakbo at magkakontsaba pala sila at part of the script yung tumatakbo siya, of course, walang kaso. Acting lang pala silang lahat, hindi man natin magustuhan ang video, it's in poor taste, kawawa naman yung tumatakbo, wala siyang kinaiba sa mga ibang scripted material na napapanood natin. Whether ito ay teleserye, sine, o mga skit na lumalabas sa internet. Kung ang sitwasyon ay lahat sila ay in on the prank o kasabwat. Well, paano naman kung hindi kasabwat yung tumatakbo? Iniwan siya ng boss niya at pinatakbo sa init ng araw. May kaso ba? Well, pinakamalapit na siguro ay ang kaso ng unjust vexation. Kapag sinabing unjust vexation, kasama dito ang lahat ng matindi at di makatarungang nakakainis. Dahil ito po ay isang catch-all na krimen sa ilalim ng revised penal code. Ginagawang krimen ang kagagawa ng isang tao na hindi physical in nature na ang resulta ay matinding inis at pagkabagabag sa isang tao. Mas maganda sigurong marinig natin sa salita ng Korte Suprema, ang unjust vexation ay human conduct that results in annoyance, irritation, torment, distress, or disturbance. Pero tandaan po natin, hindi lahat na nakakainis ay magiging successful na kaso ng unjust vexation. Unang-una, lahat ng krimen may tinatawag ng elements of the crime at kapag hindi napatunayan lahat, walang kaso. Isa na sa mga elementong yan ay kung may intent to commit the crime ba. Wala kasing krimen na unjust vexation through reckless imprudence. Pangalawa, talaga bang may annoyance, irritation, torment, or distress na nangyari? Ang makakasagot niyan ay ang alleged na biktima. Kung hindi naman siya feeling unjustly aggrieved, walang biktima. Walang biktima, walang complainant. Walang complainant, baka walang kaso dahil walang magtetestigo kung may unjust vexation nga o wala. Ngayon, ito ba ay kaso ng reckless driving? Sufficient ground ba ito para panghabang buhay na tanggalan ng lisensya? Pero sino ang tatanggalan ng lisensya? Pwede bang tanggalan ng lisensya ang vlogger kahit na hindi siya ang nagmamaneho ng kotse? Well, antayin na po natin ang susunod na kabanata. Baka may ibang mga facts na hindi natin alam, kaya hindi natin dapat husgahan sa ngayon. Pero ang totoo dyan, huwag masyado maging clout chaser kayo dyang mga content creator dahil hindi nasusukat ang pagiging mabuting tao sa dami ng mga likes ninyo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.